Balik ang PTV Balita ngayon. Naka-full alert status na simula bukas hanggang January 2 ang Bureau of Fire Protection para sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Kaya naman magkakaroon na ng nationwide deployment ang mga tauhan ng BFP para sa agarang pagtugon sa mga insidente ng sunog at iba pang emergency para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Mananatili nakahanda 24/7 ang mga personnel para sa tuloy-tuloy na monitoring at mabilis na pagtugon. Paiigtingin din ng BFP ang fire safety enforcement, public information campaigns at iba pang paghahanda para maiwasan ang mga insidente may kinalaman sa paputok at fireworks ngayong holiday season. Handa na rin ang Bureau of Immigration sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Nagdagdagdan ng BI o ang BI ng mga tauhan sa mga paliparan. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, umabot na sa 67,000 ang dumating sa mga paliparan noon lang unang linggo ng Disyembre, habang 55,000 naman ang umalis na ng bansa. Tiniyak ng ahensyang may sapat silang mga tauhan na naka-duty para paglingkuran ng mga biyahero ngayong Pasko at Bagong Taon. Bukod sa dagdag na tauhan, naglagay din ang BI ng 78 e-gates sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 at 3. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, na-recover sa 58th Infantry Battalion ang skeletal remains sa gituang New People's Army kon NPA combatanta nga nakaengkwentro sa mga otoridad netong tuig 2021. Nadiskubre ang mga bukog sa sitio Mangilet, Barangay Balason, Hingoog City netong Disyembre 18 ning tuiga. Base sa report, gila ang nanag-iya sa mga skeletal remain nga si alias Rebo, nga usa ka kanhi commanding officer sa Platoon Falcon, Sub-Regional Committee 1 sa North Central Mindanao Regional Committee. Na-recover kini subay sa bag-uhay lang sab nga pag-surrender ni alias Zero nga mo'y voluntaryo nga mihatag sa impormasyon bahin sa gihimutangan sa patayng lawas sa kaubanan ni ini sa kalihukan. Gituuhan nga nalakip kini sa tulo ka mga NPA nga namatay ato sa engkwentro tali kasundaluhan sa nasampit nga lugar. Nakaangkon ang Davao City Police Office ug kapin 30 ka mga bagong mobile patrol vehicles ug response vans gikan sa lokal nga kagamhanan sa Davao City. Gipaygayon ang blessing ug turnover ceremony niini sa City Hall grounds atong Disyembre 19 ning tuiga. Gilangkuban kini sa 25 ka unit sa tag 4x2 type nga patrol vehicles, 7 ka unit sa tag 4x4 type vehicles ug 3 ka response vans. Sumala sa Davao City LGU, kiniisip pagpakita og suporta sa kapulisan nga magpabiling nga luwas ug gawas doon sa kasamok ug krimen ang syudad. Sa kinatibukan na nasa kapinkon kulang 77 million pesos ang gigahin nga pondo sa LGU alang sa mga bagong transportasyon nga gikuha gikan sa Peace and Order and Public Safety Fund alang sa tuig 2025. Samtang gikalipay sab sa Davao City Police Office ang mga ekipo aron nga mas mapadali ug mapaabot ang serbisyo sa kapulisan bisan sa hilit nga lugar sa Dakbayan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.